Meron palang aabangan tayo sa Blue Ribbon Committee. Pagkatapos nitong pag-aproba ng proposed budget for 2026 next year, kasi gipit na po sa panahon, ang plano at isusunod ng Blue Ribbon Committee, hindi lang pala yung investigasyon pa rin sa flood control. May isa pang gusto nilang gawin. Ito po ay yung sinasabing mga bank account ng Duterte. Especially si dating Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte. Ay alam naman natin si Senador, dating Senador Trillanes po ang may hawak ng dokumento at matagal na niyang ipinaglalaban ito at inihahayag. Lalo na ng panahon ni Duterte, pero walang maniwala dahil kontrolado ni Duterte ang gobyerno noon. Ngayon po ay ito ay napapag-usapan na naman at hindi masama para sa aking opinyon na ito ay pakialaman ng Blue Ribbon Committee kasi ito po ay pinagdududahan kung saan galing. Kasi ang sinasabi ay nasa 2.4 or mahigit na 2 bilyong piso ang volume ng pera na di umano'y joint account ni Duterte at ni Sara, yung mag-ama. So hindi biro yan. Kasi alam naman natin, ang nasa gobyerno ay pag yumaman talagang pagdududahan kasi maliit lang ang sweldo ng Pangulo. Maliit lang ang sweldo ng lahat ng nasa gobyerno. Pero kung bakit nagkaroon ng di umano, bilyon-bilyon, abay isang galing ito. Kung yung mga gunita, marami nang sinabi si Trillanes tungkol dyan. Pero kung itong Blue Ribbon Committee na hinahawakan ni Senador Ping Lacson, ang nagka-interest na ito ay pag-usapan, isang mainit na usapin ito. Siguradong uusok ang ilong ng mga Duterte senador, yung hindi makukulong. Kasi yung makukulong, hindi makakapag-participate sa hearing. Dahil alam naman natin tatlong incumbent na senador ang may problema sa graft and corruption sa flood control. Plus meron 2 senador may problema sa ICC. So yung iba may problema sa ICI, yung iba naman sa ICC. Magkatunog pero magkaiba yan. Independent Commission for Infrastructure at isa naman International Criminal Court. So yung mga Duterte supporters, kahit na yung mga sinasabing nasa majority pero alam naman nating maka-Duterte, tulad ni Villar, ay ito ko yun natin, di ba? May mga problema. Okay? Hindi lang pala 3 yung incumbent senador, baka maging 4. Kasi tingin ng ombudsman ay makakasama si Mark Villar, tapos si Escudero, Villanueva, at saka Estrada, so 4. Plus 2 may problema sa ICC. Teka muna. Di kung 4 yan, 6 na. 8 lang o 9 lang yung, di ba? Oposisyon. Ganun pa man. Ang opposition senador o majority na senador, pagka Blue Ribbon Committee, lahat naman sila allowed magtanong, mag-participate. So, inaabangan natin. Hindi naman natin nuhusgahan. Kung itutuloy ito, isa na namang controversy ito na sabihin isa namang isyong tutukan ng taong bayan at hindi na ito mangyayari siguro ngayon kasi malapit ng Pasko, after Christmas na. Lahat ng hearing, lahat ng komite sa Senado pansamantalang ipinatigil, pati iba pang gawain nila dahil nga ho yung pag-approve ng 26 budget ang priority. Tapos na sa second reading, ewan ko kung kailan matatapos ang third and final reading bago magkaroon ng BICAM. Kasi ang oras na ho ang kalaban dito. Kung di ako kakamali, sa third week ng December, recess na sila. Pero kailangan nila magtrabaho pag hindi pa tapos ang budget dahil mandatory yan ng Senado. Obligasyon ng Senado at Kongreso aproban ang budget para mapirmahan ng Pangulo bago magpasko at bagong taon or bago magbagong taon. Para pagdating ng January 1, siguradong merong bagong budget. Ayan, okay? So, maliban kay Senador Trillanes,
na pwedeng maging testigo o resource person pag nag-resume ang investigasyon. Actually, ngayon lang itong nangyayari. Matagal lang iso yung di umano'y account na yan, hindi naman ho talaga maliwanagan. Unfinished business. Nag-deny ang mga Duterte noon, pikon na pikon ang mga Duterte kay Trillanes. Pero si Trillanes naman hindi napipikon at seryoso itong kanyang allegation. May dokumento raw siya. So kung pakikialaman ito ng Blue Ribbon Committee and Aid of Legislation, ay nakasalalay po dyan yung issue ng transparency at saka siyempre corruption. Kasi kung totoo na mayroong bilyong-bilyong pera sa bangko ang mga yan, ay isang galing. Galing sa drugs, galing sa smuggling, galing sa illegal, gambling. Alam naman natin nung nakaraang gobyerno, lahat ng malalaking volume ng pera galing sa Pogo operation, Sabong operation. Sabi ni Trillanes nga, meron pa raw illegal drugs operation, smuggling. So, matindi. Aba, pag ito ay naimbestigahan ng Blue Ribbon Committee at hindi napatunayan, malilinis ang pangalan ng mga Duterte. Pagka naman napatunayan, na-justify at nailabas ang mga dokumento tungkol dyan, aba, ay may problema rin ang mga Duterte. Kung hindi ako nagkakamali, ito parte ng article of impeachment na nabitin dahil sabi ng Supreme Court, unconstitutional yung ginawa ng Congress. So talagang unfinished business po itong mga problemang sinasabi against Sara Duterte. Okay, hindi naman ho kasi, ang hirap kasing i-deny niya dahil active yung account nag-try itong company, mayroong grupo na nag-deposito ng 500 pesos lang. Kasi ganun po para malaman nyo kung active yung account, mag-deposito ka. Pag tinanggap ng bank teller yung dineposito mo, sabihin active yung account. Ganun po yun. Yung pag-withdraw, siyempre wala namang karapatan yung kung sino. Ang maaari lang mag-withdraw, yung may-ari ng pera. Pero yung oras na tumanggap at tinanggap o nireceive ng bangko yung deposito na kahit magkaano, ibig sabihin nun, buhay, aktibo yung account. Ayun po yung account number, bank account na hawak ni Trillanes na gusto yatang alamin talaga ng Blue Ribbon Committee. Dito na natin malalaman naman ang siguradong kampihan, laglagan, at malalaman mo rito kung sino ang naghahanap ng katotohanan o sino yung tagapagtanggol ng mga Duterte o kung sino naman po yung talagang seryoso alamin ang totoo. Yan ang ating aabangan. Sana ay kung nakaplano na yan, gawin nila sa lalong madaling panahon after ng budget deliberation. Total, pagpasok ng bagong taon maraming trabaho, pero marami ring dapat na bigyan ng pansin. Ang Blue Ribbon Committee po ay napaka-aktibong komite, powerful na komite, kahit ano, basta may kaugnayan sa di umano'y korupsyon, yan ay pasok na pasok sa naturang komite ng Senado. Please like and share ang ating video.